Sa pagpapatuloy ng pagtuturo sa ikalimang serye patungkol sa doktrina ng pagpapatong ng mga kamay, isa ito sa mga saligang aral na naitala sa Hebreo chapter 6 verse 2. Ngayon ay ang ikatlong aralin na ating pag-uusapan at ito ay nagpapatungkol sa pagpapatong ng mga kamay para sa kagalingan. Para po sa ating susing talata, ito ay makita sa Marcos 16:18. Makakahawak sila ng ahas at hindi sila maaano kahit uminom sila ng lason. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at ang mga ito ay gagaling. Sa isang mundong puno ng karamdaman, kabiguan at kawalan ng pag-asa, nananatiling totoo ang isang walang hanggang katotohanan para sa iglesia. Ang ating Diyos ay si Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Isa sa mga banal na paraan kung paanong pinapalaya ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kagalingan ay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Hindi ito simpleng ritual o simbolo lamang. Ito'y ugnayan ng langit at lupa, kung saan ang pananampalataya ay pinakakawalan at ang kagalingan ay ipinagkakaloob. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, talatang 18, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at ang mga ito ay gagaling. Bahagi ito ng dakilang utos, ang huling tagubili ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ang kagalingan ay hindi nalilimitahan sa panahon ng mga apostol. Ito ay patuloy na gawain ng banal na espiritu. Bukas para sa lahat ng mananampalataya na lumalakad sa pananampalataya at pagsusunod hanggang ngayon. Ating susuriin ang biblikal na pundasyon ng kagalingan sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, ang espiritual nitong kahulugan, at kung paano tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay maaaring magministeryo ng kagalingan sa kanyang pangalan. Ang ministeryo ng kagalingan sa bagong tipan. Ang pangakong kagalingan mula kay Jesus sa Marcos chapter 16 verse 17 to 18. Ibinigay ni Jesus ang autoridad sa kanyang mga tagasunod upang magpalayas ng mga demonyo, magsalita ng mga bagong wika, at ipatong ang kamay sa mga may sakit na gagaling. Hindi ito para sa ilang tao lamang, kundi para sa mga sumasampalataya. Ipinapakita nito na ang kagalingan ay bahagi ng ministeryo ng mananampalataya. Ang pananampalataya at pagsunod ang siyang nag-activate ng mga pangako. So ang pagpapatong ng kamay ay isang ebidensya na kumikilos ang habag at kapangyarihan ng Panginoon. Halimbawa ni Jesus. Si Jesus mismo ay gumamit ng paghipo upang magpagaling. Hinipo niya ang ketongin, Marcos 1:41, at siya'y luminis. Ipinatong niya ang kamay sa isang bulag, Mark 8:23 to 25, at ito ay nakakita. Ipinatong niya ang kamay sa mga bata, Marcos 10:16, at pinagpala sila. Hinipo ni Jesus ang mga tao ng may habag, autoridad at layunin. Dumaloy sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos upang magpanumbalik at magpagaling. Pagpapatong ng kamay ay daluyan ng banal na kapangyarihan. Ito ay ugnayan ng pananampalataya. Kapag ipinatong natin ang ating kamay sa may sakit sa pangalan ni Jesus, yun ang sandali kung saan magtatagpo
ang pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang kamay ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ngunit ang kamay ay nagiging daluyan o channel of healing. Sa aklat ng mga gawa, 28 talatang 8, ipinatong ni Pablo ang kamay sa ama ni Publio na may lagnat at dysentery at siya'y gumaling. Ni Santiago 5 talatang 14, ipinapayo na tawagin ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin ang may sakit at pahiran ng langis. Muli, isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Biblikal na kagalingan ay buo. Ang kagalingan ay hindi lamang para sa katawan. Ito rin ay para sa isip, kaluluwa at espiritu. Ang pagpapatong ng kamay ay nagpapatunay ng presensya ng Diyos, pag-ibig at malasakit ng iglesia, kapangyarihan ni Kristo na magpanumbalik ng buo. Isang halimbawa sa Lumang Tipan, si Eliseo at si Naaman sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27. Bagaman hindi nagpatong ng kamay si Eliseo kay Naaman, ipinapakita ng kwento ang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ang nagpapagaling sa pamamagitan ng propetikong tagubilin at pananampalatayang may pagsunod. Si Aman, isang makapangyarihang pinuno ng Syria, ay may ketong. Naganap siya ng kagalingan kay Eliseo, propeta ng Diyos. Sa halip na ipatong ang kamay o gumawa ng milagrosong pagkilos, inutusan siya ni Eliseo na maligo ng 7 beses sa ilog ng Jordan. Sa pasimula na insulto si Naaman, hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit nang siya ay sumunod, siya ay lubusang gumaling. Bumalik ang kanyang balat na parang batang paslit. Mga aral na makukuha natin mula kay Naaman. Ang kagalingan ay kadalasan nangangailangan ng kababaang loob at pagsunod. Ang kagalingan ay nangangailangan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi sa pamamaraan ang nagdadala ng milagro. Ang Diyos ay maaaring gumamit ng simple o kamangha-manghang paraan. Paano tayo dapat magministeryo ng kagalingan ngayon? Una, may pananampalataya, hindi natatakot, maniwala na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin. Lumapit sa may sakit, hindi na may pagdududa, kundi may tiwala sa kapangyarihan at habag ng Diyos. May habag. Si Jesus ay laging naaantig ang puso bago magpagaling. Hayaan ang pag-ibig ang gumabay sa ating pananalangin. Sa autoridad ni Kristo, hindi natin ginagawa ito sa sariling pangalan, kundi sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ang gumagawa sa atin. Aklat ng mga gawa, Kabanata 3, talatang 6. May inaasahang tugon kapag tayo naglalapat o nagpapatong ng kamay. Asahan ang kagalingan. Minsan ito ay biglaan, minsan ay unti-unti. Ngunit lagi nating pagkatiwalaan ang Diyos sa resulta. Bilang pangwakas, ang pagpapatong ng kamay para sa kagalingan ay isang banal at makapangyarihang pagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos na tayo'y mapagaling. Bilang mga tagusunod ni Kristo, tayo ay tinawag na pumasok sa ministeryong ito. Hindi bilang mga gumagawa ng milagro, kundi bilang daluyan ng Diyos sa kagalingan at pag-asa. Lumakad tayo na may katapangan, magpatong ng kamay sa mga may sakit, manalangin ng may pananampalataya at pagkatiwalaan ang Diyos. Natuparin ang kanyang salita. Sabi doon, ipapatong nila
ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at ang mga ito ay gagaling. Marcos 16:18. Maging ikaw man ang nananalangin o ang nangangailangan ng panalangin, maniwala. Ngayong araw na ang kagalingan ay posible, sapagkat ang ating Diyos ay nagpapagaling pa din. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Salamat po.